Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay nasa gawain na naman ng ating Panginoon. Plus 8 na naman po ng gabi at isang pinagpalang gabi ng Diyos para sa ating lahat, para sa ating mga kaluluwa. At maasa po tayo na ang gabing ito ay magiging napakalaking pagpapala na naman sa ating buhay spiritual. So, dumako po tayo sa atin pong gawain para sa Panginoon. Okay po, so hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Meron lamang po akong 20 minutes para mag-preach. Okay po, so ang atin pong magiging Bible preaching at discussion ngayong gabi ay part 2 or episode 2 ng part 4 ng ating urgent messages series. At kagabi po ay tinalakay po natin ang isang napaka-vital na topic na may kinalaman po sa wisdom. At kagabi po, kung kayo ay nakapakinig, ay dinifferentiate natin ang kaibahan ng godly wisdom at ang human wisdom. Dinifferentiate natin ang divine guidance at ang worldly knowledge. At nakita natin na pwede tayong angat sa iba kung nasa atin ang godly wisdom ng Panginoon. At ngayong gabi mga kapatid ay ating ipagpapatuloy ang examination natin sa mahalagang katotohanan na ito. At dito po sa second part ng aking pagtuturo ay dadako naman ako sa mga practical but godly examples of godly wisdom. So mahalaga po ito mga kapatid. Unahin po natin ang financial wisdom. Ang Proverbs chapter 21 verse 20 ay nagsasabi, "The wise store up choice food and olive oil, but fools gulp their downs." Ipinapakita ng talata na ito, mga kapatid, na ang matalino, ang wais ay nagsisave, nag-iipon. Sa Bible ay pinatutulad sa atin ng Diyos ang mga langgam na nag-iipon para sa panahon ng tag-ulan. Nasa Bible po yan. Practical yan, pero biblical and godly, at isinasama ito sa wisdom. Kaya angat ang mga mananampalataya. Kung alam nyo po ito, di lang kayo magaling kumanta, di lang kayo magaling magsalita, hindi lang kayo magaling sa basketball, kailangan magaling din tayo mag-ipon. Yun ang sabi ng Bible. Ano ang mga practical applications natin under this heading? Una, mabuhay tayo sa loob lang ng ating mga kakayanan. Huwag tayong papasok sa mga unnecessary debt. Kung hindi kailangan, huwag. Hindi natin sinasabi na bawal mangutang, pero may mga debt talaga na tinatawag natin na unnecessary. Pero kung uutang para magnegosyo,
justified naman yon. Isa pang application ng turo na ito, yung pagsisave at pag-i-invest wisely rather than spending recklessly. So we're talking about godly wisdom. We're talking about practical examples. And we're talking about financial wisdom. Kaya ang Panginoon ay malawak ang tinuturo sa atin. Hindi lang puro spiritual, hindi lang prayers, hindi lang mission, hindi lang preaching o evangelization. Gusto rin pala ni Lord na ang financial wisdom ay makita din sa atin. Isa sa pinakahuling practical application ay ang be generous but also be a good steward of resources. Maging generous tayo, pero may hangganan. Para sa akin ay mahalaga yung planning. Hindi pwedeng ibigay lahat. Kaya nga financial planning. Merong para kay Lord, merong 20% na savings, meron kang 70% doon ka kukuha ng pwede mong ipamigay, at doon ka rin kukuha ng para sa mga pangangailangan. Meron kasing iba na bigay, tapos kinabukasan, wala na. Kagaya ng mga ibang Pilipino na napakahilig maghanda during mga fiesta, ang sarap ng inihanda, kinabukasan, tuyo na naman ang ulam. Pangalawa, decision-making wisdom. So, para sa mga first-timers natin dyan, ang itinuturo ngayon ni Pastor Jim ay mga urgent messages. Kailangan po natin. At kagabi po ay dinifferentiate po natin ang godly wisdom at saka human wisdom. At ngayong gabi naman ay tinatalakay natin ang mga examples ng practical wisdom. Isang practical ay sa area ng financial. At ngayong gabi ay tatalakayin ko rin yung decision-making wisdom. Sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, ang nakasulat ay ganito, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding, in all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. So sa atin pong pagdi-decide, ay mahalaga itong tinuturong ito ni Lord sa atin na tayo magtiwala sa Kanya ng buong puso, huwag tayong manangan sa sarili nating kaunawaan. Isa sa aking mga personal na style, kapag meron akong mga papasukin na mga desisyon at malabo, ayaw ko muna. Kapag hindi pa klaro, ayaw ko muna. Ang katwiran ko ay isang tulog pa, isang gising pa ng madaling araw. Ayun po, doon ko ipinapakita kay Yahweh ang pagtitiwala ko sa Kanya. Ng buong puso, na alam kong lagi siyang nandyan to guide me. Ayaw kong sumandal sa aking karanasan. Gusto ko talagang sumandal sa mga sariwang kapahayagan o kapaliwanagan o enlightenment ng ating Panginoon sa akin at sa inyo sa bawat bahagi ng buhay natin. Ano ang mga practical applications hinggil dito? Before making big decisions, pray and seek God's guidance. Kailangan meron talaga tayong guidance. Kung pwede nga lang matapos na makapag-pray tayo at meron ng mga inclination sa ating mga big decision na galing talaga kay Lord, humingi pa kayo ng counsel sa mga mature believers, pastor, mentors ninyo,
para lalo kayong mag-guide. Alam nyo, si Lord ay nagsasalita sa atin sa iba't ibang kapamaraanan. Para din daw po yung eroplano na pababa na po sa dun po sa sa airport. Nakakakita yan po ay meron pong mga poste ng ilaw. Kinakailangan ay yung maraming poste na nakapila, parang isa na lang yung nakikita niya. Meaning, nandun na siya sa sentro. Kung talagang si Lord ay may sinasabi sa atin sa isang certain na bagay, magsasalita siya sa atin. Katunayan, gustong-gusto ni Lord na i-guide niya tayo. Nakasulat yan sa Bible, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding, in all your ways submit to Him. Ito susi, ito direksyon, ito ang result, and He will make your paths straight. So talagang gustong-gusto niya. Mag-consult tayo sa mga matatalino, sa mga hindi nagsisimba, godly mentors, wag sa mga ungodly before acting impulsively. There's no harm in waiting. Mas dangerous po yung nagmamadali. Consider long-term consequences, not just short-term benefits. Yan, mabigat po yan. Alam ko lahat tayo may mga karanasan na bakit ko ba nagawa yun? Bakit ko ba nasabi yun? Bakit ko ba napasok yun? Sana hindi na lang. Lalo na kapag ikaw ay nakakaranas na ng mga long-term consequences. Nadala ka lang, pero long-term ang consequence. Halimbawa, sa isang kabataan, nadala ka lang ng pleasure. Ayan, nabuntis ka. O kaya naman, sa kumpanya, lapit ka na mag-retire, pero nakagawa ka ng immoral doon sa loob, o kaya naman ay napaaway ka, natanggal ka, nawala ang mga benefits mo, etc. So, kailangan mga kapatid, sa decision making natin, ay balikan natin ang Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Palagi nating babalikan yan. Ang totoo niyan ay ganito. Yung verses na binasa ko sa inyo ay wisdom. Pangatlo, time management wisdom. Alam nyo, marami itong ibabahagi ko sa inyo. Puro practical ito. At kung isa-summarize natin, sobrang lawak pala ng administrasyon ng buhay ng Diyos sa buhay natin. Para bang masasabi mo na si Lord pala, lahat pinakikialaman niya sa buhay natin. Siyempre naman, kasi anak niya tayo. Tingnan niyo po yung mga anak natin sa physical. Ba lahat pinapakialaman natin, yung hygiene, yung pag-aaral, yung pagtulog, sinong kaibigan, pati mga expression, mannerism, mga table manners, lahat yan pinakikialaman natin. Boyfriend, girlfriend, crush nila, etc. Ganun si Lord sa atin. Hindi siya pabaya. So, time management wisdom, Ephesians chapter 5 verses 15 to 16. Be careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity. Oras po ang pinag-uusapan dyan. Kailangan sa pagmamanage ng ating oras ay talagang kwentadong-kwentado yung gising, yung tulog, yung the best hour of the day kung kailan ka magbabasa, mag-worship, oras ka papasok. Talagang kapag ikaw ay very, very time conscious, hindi ka basta-basta nadadala ng inuman muna tayo. O pre, Saturday night naman ngayon. O pre, may graduation nung kapatid ko. May inuman, may kainan, may party. Ikaw naman na unconscious sa oras, sige-sige ka lang. Pero yung mga sige mo na yon ay pwedeng tamaan ng maraming
schedule ng buhay mo. Kailangan maging talaga tayo. Time conscious po tayo. Para mas marami tayong nagagawa at nararating. May mga nagtatanong sa atin na bakit natin nagagawa ang lahat-lahat ng ito. Let me tell you the secret, time management. Dito sa aking practical application, prioritize important tasks instead of being busy with distractions. Yan. Ano ba yung mga kinaaabalahan natin na matatawag na nating mga distractions? At nawawala na tayo sa mga important task. Kayo ba'y sanay na gumawa ng things to do araw-araw? Buhay ko po ang things to do. Daily, weekly, monthly, yearly. Kaya dapat may journal. Ang isang pastor dapat laging may journal. Talagang journaling is one of the secrets of life. So prioritize. What? What are we going to prioritize? Important task instead of being busy with distractions. Kaya nga yung iba sabi, busy-busyhan lang. Saan busy? Sa mga distractions. Ang sikreto ng buhay ay focus. Pero ang isip mo lagi, nasa aso, nasa pusa, nasa politika. Mapapakain ka ba nila? Magiging successful ka ba? Bakit tayo napapasali sa ganyang mga maliliit na mga bagay? Kasi wala tayo sa macro level ng buhay natin. That is another problem. Set aside time for Bible reading, prayer, and family. Rest and avoid burnout, balance work, and personal life. So, time management. Sobrang halaga po nitong ikatlong practical suggestion na ito. Ano pinag-uusapan natin? Godly wisdom. Pag magaling ka sa time management, meron ka ng Bible wisdom. Sabi ng iba, wala na siyang oras. Pero yung iba, maraming nagagawa sa 24 oras na pare-pareho tayong may 24 oras. Manalangin po tayo sa area na yan. Ika-apat, relationship wisdom. Nakaka-apat na po tayo. Ang sabi ng Proverbs 15 verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ang relasyon po ay dapat kakitaan din ng wisdom. At ang relasyon para mapanatili ay kinakailangan natin ng mga gentle answer na nagpapalayas ng galit. Pero yung harsh word, yung mga word na masakit, word na may pagka-sarcastic, ay lalong gumigising ng galit. At dahil dito, ang relasyon ng mag-asawa ay hindi napapanatag. Ang relasyon sa simbahan ay hindi maayos. May mga Kristiyano po akong kilala, maaway. I'm sure kayo din, may mga kilalang ganyang Kristiyano, maaway. Palaging, kahit saan siya makarating, palaging parang na may gulo. Parang laging may sabit. Parang laging may ingay. May intriga. Nako, kailangan din po natin ng wisdom in relationship. So, ano ang mga practical suggestions natin? Number 1, speak with kindness and patience, even in disagreements. Kaya ba nating magpakita ng kabutihan at pasensya kahit sa panahong hindi tayo naniniwala sa kanyang sinasabi? Kasi minsan, impulsive tayo. Dahil ayaw natin ng kanyang sinasabi, wala na yung kindness, wala na rin yung patience. Isa pa, James 1:19, listen more than you speak. Eto, baligtad tayo rito. We speak more
and we listen less. Baligtarin kaya natin, kapag binaligtad mo to ngayon sa buhay mo, ang tawag po dito ni Lord ay wisdom. Kapag mas matagal kang nakikinig at kaunti ka na lang nagsasalita, we call it wisdom. And you are developing more relationship. And you cultivate relationship wisdom. Avoid gossip and unnecessary conflicts. May mga conflicts na unnecessary dahil lang naman sa mga sabi-sabi, chismis. Wag po tayong parang walang bait sa sarili na mga lahat ng naririnig natin tungkol sa atin ay pinaniniwalaan natin ng todo-todo. Wag pong ganun. Magkakaroon tayo ng maraming unnecessary conflict. Number 5, parenting wisdom. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Pati pala sa pagmamagulang, kailangan natin ng wisdom, godly wisdom. At meron pala talagang talata, 22:6, wisdom pala yung i-train mo yung anak mo sa dapat niyang lakaran. Ilang linggo ko nang nababanggit sa aking mga anak sa pananampalataya sa church na, hey, mag-develop ka ng isang skill. Magpakagaling ka sa pagluluto, halimbawa ng kare-kare. Pag nakilala ka sa community mo na the best kang gumawa ng kare-kare, o-order sila sa iyo kapag may birthday party, kapag may mga special occasions, kasi kilala ka na eh. Ang kare-kare ay example lang. Pwede ka namang magpakagaling sa paggawa naman ng cellphone. Magpakagaling ka sa Photoshop. Pagbutihin mo ang isang excellent na bagay sa buhay mo. Ang tawag sa Ingles ay niche. Pero sa American accent, ang tawag dito ay niche. Ikaw, ano ang dinidevelop mo sa buhay mo? Ano ang gusto mong i-develop ng anak mo sa buhay niya? Train up a child. Kapag ginagawa natin to sa ating mga anak, gina-train nato sila, wisdom pala to. Pag natutunan niyang isang bagay sa panahon ng iyong pagmamagulang sa kanya, isang kaalaman o isang niche na hindi niya na mabibitawan, at nang kapag siya'y lumaki, hindi na siya nahihiwalay doon, may livelihood na siya. Magaling na siyang magluto ng kare-kare. Work ethic, integrity. Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and for human masters, not for human masters. Wisdom pala to, na ano man ang ginagawa mo, pinggan, nagwawalis ka, nagsusulat ka, nag-aaral ka, naglilinis ka ng CR nyo, nagpipreach ka, nagmi-mission ka, nagtatrabaho ka, at ang tithes ay binibigay mo holistically with willingly and devotionally sa church, we call it wisdom. Whatever you do, gusto mong maging makabuluhan ng buhay mo? So, yung godly wisdom, ang example natin, yung araw-araw nating ginawa. Because the Bible said, whatever you do, do it all. O yung gusto kong work ethics sa aking mga kasamang manggagawa. Mga pastor, konting sigasig naman. Mga manggagawa natin, do your part. And once you're doing that, do it with all your heart. Hindi yung napipilitan, walang apathy, walang passivity. Busog, may gigil na paglilingkod sa Panginoon. Not for human masters. So this is what we call work ethic and integrity wisdom. Yan yung kahit iwanan mo. Yan yung kahit hindi mo sitahin. Yan yung kahit walang written report. Yan yung kahit walang resibo. Whatever you do it all for the glory of God. So mga kapatid, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Although 8 po ito, pero wala na po akong panahon. Pero basta lahat ng mga godly
examples na binigay natin ngayon na nasa ilalim ng godly wisdom, mga biblical and practical examples that I gave you, sana po ay isa puso natin. Lahatin ko na, pero hindi ko na ipaliliwanag. Handling trials with wisdom. Number 7 po yan. Hawak ng mga trial na dapat ay hawak mo yan ng may wisdom. Huwag mo hahawakan yan ng emosyon. Mapapalayo ka. Number 8, social media and communication wisdom. So mga kapatid, in my conclusion, I should say, godly wisdom leads to life. Wow! Godly wisdom leads to life. Wow! And peace. Wow! And righteousness. See? Kung gaano kahalaga ang godly wisdom. Bakit yung iba, patay-patay? Wisdom. Bakit yung iba, magulo ang buhay, lahat kaaway, walang wisdom? Bakit yung iba, puro wickedness, walang righteousness? Dahilan ay wala siyang wisdom. Human wisdom, on the other hand, leads to confusion, leads to pride, and leads to destruction. Sana ang lahat ng natutunan natin ngayon, mga kapatid, ilalagyan natin ng pananampalataya at pagtitiwala. Pagtiwala tayo sa Panginoon ng buo nating puso. Huwag kang manangan sa sarili mong kagalingan. Lahat ng daan mo, acknowledge Him and He will. Okay po. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lagi niyong ipanalangin na magkaroon tayo ng godly wisdom para hindi po tayo mapahamak. Good night, God bless, Maranatha, and Shalom.